Guys, for today's video, sabi ko gagawin ko to ng reaction about yung nangyaring hearing about the online lending apps ni Senator Tulfo. Ang tagal-tagal na nun, but I haven't provided my point of view. And specific dito kasi na-hot seat si Salmon Credit. Tingnan natin kung ano ba yung mga items na na-erase, na which is a good point, and yung mga items na naiwan pa or hindi pa nadidiscuss. So yan ang pag-usapan natin ngayon. Samahan niyo ako, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so disclaimer lang po, magpo-provide po ako dito ng facts which is yun yung stated dun sa hearing, and then magpo-provide din po ako dito ng sarili ko pong opinion. Pwede po tayong mag-disagree about opinion, wala naman pong problema doon. And not necessarily yung opinion ko po would not totally reflect then yung opinion ng mga taong nanonood sa akin. Okay? So, yun lang po. So, last month, nagkaroon ng hearing sa Senate about the issues ni online lending apps. Though hindi pa tapos or hindi pa nag-conclude yung hearing sa Senate na yan, meron ng mga items na na-raise. So, ang nandun ay si Senator Tulfo, si Senator Gatchalian, nandun din daw online si Senator Cheese at saka si Senator Pimentel. Hindi po tayo maging political dito. We're just going to state the facts concerning about yung niche natin, which is the online lending app or lending service. Gumawa po ako ng kodigo, pasensyahan nyo na po. Magre-rely po ako dito sa aking kodigo. During that hearing, na-invite po ang mga kilalang mga online lending apps. Katulad po ni Wanhan, ni Manicat, ni Salmon. However, hindi po tumulpot or sumipot si GCash doon. Kasi kahit papaano, si GCash po, di ba? Meron po siyang super app, nandun po ang GLoan, GGives, and GCredit. Hindi daw po sumupot si GCash, pero isa rin po yun na dapat siguro isasama nila si GCash plus yung mga vendor nila sa loan service ni GCash. Ito po yung mga key things, or pwede nyo na lang din pong panoorin sa YouTube, which is ito po, you can go ahead there, pero i-explain ko po dito yung mga key things na na-highlight during that hearing, tapos ano yung tingin ko, and then ano pa yung kulang na kailangang i-discuss. So, number one, na-establish na merong BSP circular about the limit ng interest rate in terms of loans amounting to 10,000 pesos and below, which is madalas na natin yan nadidiscuss dito, but apparently hindi alam ng karamihan yon, lalo na sa Senado. In addition to that 10,000, kailangan din niya masatisfy yung 4 months tenure. Okay. Number 2, TAPAL system. So, tinanong ni Senator Tulfo kung alam ba nung SEC OIC Director yung about TAPAL system, which yung OIC Director naman, ang sinabi niya, opo, nalaman ko po yan sa panonood ng mga YouTube videos. Baka napanood niya kami ni Ate Red tsaka ni Team Marcos, diba? Shala naman, pinapanood na kami. Anyway, tama naman yung explanation nung OIC ng SEC na yung TAPAL system is like getting a loan from this online lending app and then wala kang may pambayad, manghihiram ka ulit sa ibang online lending app and the proceeds, yun yung ibabayad mo dito. And then the list or the history goes on and on. Yun yung TAPAL system. However, ang pagkakaintindi naman ni Senator Tulfo doon is that may isang online lending app, hindi ka makabayad, ibebenta na itong online lending app na to, yung loan mo sa ibang online lending app. So yun yung pagkakaintindi ni Senator Raffy Tulfo about TAPAL system. Where in fact, I don't know if that's really legal na pwede mangyari na ibebenta yung utang. Pwede naman siguro, ibebenta niya sa mga third-party collectors. Pero hindi ko sigurado kung pwede ibenta sa ibang lending companies din. Anyway, comment nyo lang sa comment section sa baba kung tama ba tayo ng pagkakaintindi ng TAPAL at iba pagkakaintindi ng TAPAL system ni Senator Raffy. Okay. Number 3, there were some collection practice na na-mention like yung panghaharas, pagpapadala ng bulaklak ng patay, etc. So, na-mention naman yun yung mga unfair debt collection practice. Though hindi siya na-detail talaga, hindi nagbigay ng example based on experience on one person, but yeah, more on may natanggap kaming report, ganito yung etc. Number 4, meron din naman palang ginagawa si SEC na educational drive about online lending apps. However, yes, siguro meron, pero we haven't heard of it. Hindi natin na-experience. Sana kung sa website man lang ni SEC, maglalagay siya ng mga informational video about it, or meron silang sariling YouTube video, maglalagay sila doon, mag-a-add sila. Pero, yun nga, sabi ko, hindi natin siya nararanasan. Ano lang yun guys pwede naman din sila mag-press conference, diba? At least may mga media outlet na pupunta doon at gagawa ng news. Kapag nagawa ng news, yan, mag-i-spread na yan over Facebook, internet, etc. Pero,
parang hindi natin masyadong naririnig yung ginagawa nilang informational drive. Number 5, it would seem na hindi accurate yung list kasi there are issues on bakit may nadadagdag pa sa list kung ang list ay hindi na dapat na-update because of a moratorium. So, it would seem na hindi updated yung list. Additionally, naging example si Salmon Credit dito, wherein hindi makita si Salmon Credit or yung nagmamanage sa kanya si Sun Prime sa list of financial institution or lending institution. So, ano ba? Updated ba siya or hindi? May comment yung OIC na we are assuring the public na lahat ng nililista namin dyan sa SEC website are true and accurate. Pero yun nga, bakit wala si Salmon or si Sun Prime sa listahan ng online lending apps? Which is, guys, ito yung gusto kong i-point out. Hindi necessarily agad, illegal kagad yung Salmon. Pwedeng may explanation and hindi pa natin nakukuha yung full explanation kung bakit wala sila doon. Para lang sa akin guys ito opinion ko to, we can wait muna kung ano yung reason kung bakit wala doon. Baka nga naman talaga hindi updated yung website ni SEC para ilagay niya yung pangalan ni Sun Prime doon sa list ng lending institution or financial institution. May mga nag-gather kasi akong information na Salmon, hindi legit yan based dito sa hearing na to. Nag-judge na po tayo kagad. So kung mapapanood nyo po yun, left hanging po yung reason kung bakit wala sa list si Sun Prime dun sa lending and financing institution. Number 6, SEC issues a moratorium about registration on new online lending apps. Dated November 2 of 2021 and effective yata to November 5. Parang ganun. Correct nyo na lang ako kung mali yung date ko about effectivity, but November 2 yung release nung moratorium. Ano ba itong moratorium na to? The moratorium states that pinapatigil yung application ng mga bagong online lending apps. Ibig sabihin nito, from effectivity date, I'm not sure if it's November 5, wala na dapat na bagong online lending apps na hindi listed dun sa online lending apps list ni SEC ang makikita natin sa Play Store and sa App Store. Kasi nga, yung list na nandun, yun lang dapat ang makikita natin. This information is new for me, so siguro kapag magre-review ako ng online lending apps, again, kasama na yung date of registration yung titingnan natin para masabi natin kung legit ba siya at meron siyang license to be an online lending app. Number 7, apparently there's 2 license na kailangan ng isang lending service or financial company. Kailangan ng Certificate of Authority and secondary license. Kung meron na siyang dalawa, pwede na siya mag-operate to be a lending institution or financing institution. Ngayon, there is also a capital requirement. Sa financing companies, yung capital requirement, kailangan meron kang 1 million capital to start operating. And sa lending company naman, it's around 10 million pesos. Ngayon, itong dalawang nakakuha na ng Certificate of Authority and secondary license, pag meron na sila niyan, pwede silang mag-apply to have an online lending app, which is an additional license na kailangan nila. So, kung online lending app ka, kailangan meron kang 3 license. So, dahil nga na may moratorium, ibig sabihin, kung lending service ka dati at wala kang online lending app before the moratorium, dapat wala ka ng online lending app na ilalabas ngayon, which is, marami akong nakikita ngayon mga online lending apps na wala sa listahan talaga. Lastly, itong mga financing companies and lending companies are now required to be a reporting entity kay CIC or Credit Information Corporation. Wherein, tama naman talaga na all of our credit worthiness or credit history are being recorded sa CIC. Ito yung yung na-mention ko sa question of the day na about isang ID lang kailangan mo and yung face, tapos makaka-loan ka na. Kung consolidated lahat ng information na yun sa isang credit bureau, mas mapapabilis talaga yung process ng pangungutang natin, pagbabayad natin ng utang. Dahil meron na lang isang central bureau ang gumagawa or nagke-create ng report ng ating creditworthiness. With those things na na-highlight natin, ito lang gusto kong i-point out. Medyo nag-focus sila kay Salmon by not being on the list, wherein marami pang issues talaga when we say online lending app. Napahapiyawan yung unfair collection practice, however, hindi nag-concentrate doon, which is the biggest problem ng mga consumer na nangungutang sa mga online lending app. Dapat merong isang tao or more than isang tao na pupunta doon at magsasabi ng
talagang naranasan nila. Additionally, there are things na kailangang i-explain ni SEC as to, yun nga, katulad ni Sunprime, bakit wala siya sa listahan ng mga lending companies or financing companies. Pangalawa, nung chinek ko si Sunprime, wala siyang secondary license as a financing institution. Ibig sabihin, hindi dapat siya nagpapahiram. However, nagpapahiram siya. So, ano ba yung nangyari dito? Kasi, napansin ko rin na hindi lang naman si Sunprime. Meron pa silang isang partner company, which is yung FHL Holdings Incorporated yata. Etong company to, makikita sa website ni Salmon PH na nandun sa baba na dalawa sila nag-ooperate nga. Etong company naman na to is meron siyang secondary license kapag tiningnan sa SEC. So, ano ba yung naging arrangement dito? And kumilos lang ba mag-isa si Salmon? Ano nangyari? Yun yung mga details na kailangan i-explain ni SEC para naman ma-appease yung mga tao, at hindi lang yung mga tao, pati yung kumpanya na hopefully doing legitimate business. Sana napanood nyo yung full Senate hearing about the online lending apps kasi left hanging pa yung questions about Salmon. Hopefully, kung mapanood nyo yun, makikita nyo na hindi naman sinabi na hindi legit si Salmon eh. I'm not here to cover Salmon's ass. Pero, alam mo yun, dun lang tayo sa tama sa facts na available. Kung wala pa, hintayin po natin. I-demand po natin yung facts na yun. Pero hindi po tayo para magsabi na based sa hearing is illegal yan. Parang nag-judge na po tayo kaagad. So, on the next hearing, ito po sana yung mga ma-raise na concern. Number 1, false advertising. Alam naman po natin yan, di ba? Sa pagka-calculate pa lang ng APR, nakikita na po natin yan. Number 2 is yung terms ng loan. Bakit hindi equally distributed yung loans ng term? Bakit yung iba, sasabihin nila 180 days, pero yung first 7 days, babayaran mo na halos lahat. Ano yun? Loophole kasi yun eh. So, yan yung mga kailangan. Pangatlo, yung mga lending service, mga OLA na nag-auto-send, na hindi mo pa talaga napipindot yung confirm, nandyan na sa GCash nyo. Number 4, why does the government is able to regulate the interest rate of credit card? Unsecured naman siya, and these OLAs are unsecured also. Bakit nagkaroon ng regulation na 10,000 and below at 4 months and below at 15%? Bakit wala yung kabuuan? So, ano ba dapat talaga? Number 5 is fair collection debt practice. Isa-isahin kung ano ba talaga yung mga unfair debt collection practice. And lastly, about terms and condition. Kasi dun sa terms and condition, merong nakalagay dyan na pwedeng i-share yung information nyo as borrower sa mga third-party collection agencies. Ito yung hindi nasabi or nabigyan ng emphasis during the questioning about giving information sa mga third-party collection agencies. Ang dinedemand ni Senator Tulfo, sa kanya lang ako nagbigay ng information, siya lang dapat may hawak ng information ko, bakit napupunta sa iba? Whereas, sa terms and condition, nakalagay po yun doon. So, yun po yung mga hindi na-highlight during that hearing and hopefully ma-highlight sa susunod. Ang haba po ng ang haba po ng discussion natin, and sana po may natutunan kayo in this video. Okay, for our question of the day, kung makakausap nyo po or makakadalo po kayo sa hearing at makakapagsalita po kayo doon about the online lending app or service, ano po ang sasabihin nyo sa hearing ngayon? Yan, let me know sa comment section sa baba at may chance po kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Betty Boop at Betty Boop L7Z. Sabi niya, idol, shoutout naman dyan. This is Faye from Navotas City. Always watching sa mga vids mo and thank you sa mga info. Ayan. At Betty Boop, yan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Shoutout din po sa lahat na nanonood dyan sa Navotas City. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala naman problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para mo-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!